Kung sa zoo, karaniwang land-based o mga hayop na naglalakad sa lupa ang nakikita. Sa oceanarium namang ito, bida ang makukulay at naglalakihang mga lamang dagat. Under the sea nga raw ang peg kapag naglalakad ka sa kanilang aquarium tunnel. At lahat, endemic o yun bang sa Pilipinas at Timog Silangang Asya lang na natural na matatagpuan. Sa lawak na mahigit 4 na hektarya at sa dami ng mga hayop dito, talaga namang mabigat ang responsibilidad na ginagampanan ng kanilang mga animal keeper. Sila ang mga naatasang mga laga sa mga hayop sa pasilidad na ito. Pero I wonder, gaano nga ba kahirap ang maging isang animal keeper? Hi, Miss Des! Hi, Miss Susan! Welcome to Manila Ocean Park. Thank you. Ilang taon na nga itong Ocean Park? We opened 2008, so 10 years na po kami this year. So dito talagang ipinapakita nyo kung paano yung alagaan yung mga hayop. Opo. Hindi yung parang, anong tawag nila, parang sila nagagamit, hindi gano'n. Opo. Napaka-spoiled yung mga animals dito talaga pong we make sure na may mga handlers and keepers in all areas. And yung mga keepers natin are very well trained, dumaan po sila sa training process para po maging suitable yung mga ating mga standard operating procedures na ginagawa sa pag-aalaga ng mga animals. Des, halimbawa, if I'll try to be, para mag-zookeeper ako for a day, kaya ko kaya? I'm sure naman, Ms. Susan, I think you have the passion para alagaan and patience also para alagaan yung mga animals natin. Let's go! Mulawin ba ito? Halika, let's go! Dito sa oceanarium na ito, mayroon din silang alaga mga Brahmini kites o lawin. Ang nangangalaga sa mga ibong ito, si Joel. Ano yan? Beef, ma'am. Sirloin, ma'am. Wow! So kung mapapansin niyo po, very high quality yung feed natin sa ating mga Brahmini. Sirloin, hindi ba mahal yan? Hindi ba mahal yan? Kabilang ang mga lawin na ito sa mga nailigtas ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAOB mula sa illegal na pagbebenta. At dahil hindi sila pwedeng ibalik na lang ng basta-basta sa kagubatan, pansamantala muna silang pinangangalagaan dito sa oceanarium. Ma'am, kayo ma'am, gusto niyo magpa-feed sa hook, ma'am? Nagagloves ako? So ito yung training nyo as a zookeeper here in Manila. Basta wag akong tutukain dito, ha? Bibigyan po namin kayo ng safety gloves. Sige, ito, meron muna akong ganito. Siyempre, safety is number 1. Opo, tago mo siya ng ganito, ma'am. Ganyan? Opo, yan. Si Susan mukhang nagpapakitang gilas na. Makikita niya ako? Opo. Pag sinabi kong go, bigyan mo sa tuka niya, ma'am, ha? Okay. Ayun, bigyan mo sa tuka, ma'am. Safety, ma'am. Ayun. Uy, ganun lang naman. Siyempre natatakot ka lang kasi matulis yung Sa ano. umpis, rin sa mga igis ka. Okay. At talagang alam na niya na pakakainin mo siya? Actually, pasado naman po, pero hindi, first pa lang ito, itong introduction pa lang. Meron pa tayong mga susunod na areas na mas challenging. Mula sa mga ibong matayog kung lumipad, flightless bird naman na maituturing ang mga cute na cute at nakakaaliw na penguin. Mula pa sa bansang Chile ang mga Humboldt penguins na ito na nasa klasifikasyon daw ng tinatawag na vulnerable species o mga hayop na nanganganib ng maubos. Dahil maaari lang silang mabuhay sa malalamig na lugar, nasa isang lugar sila ng oceanarium kung saan ang temperatura akma sa kanila. Upang maparami pa ang kanilang lahi, nagsasagawa rin ang oceanarium ng breeding program para sa mga penguin. At dahil higit na sensitibo sila kapag naglilimlim, tanging ang keeper nila na si Patrick ang direkta makikisalamuha sa mga Humboldt penguin. Yay! Pero bukod sa maaamong penguin, nakatoka rin pala kay Patrick ang marahil ay pinakakinatatakutang hayop sa karagatan, ang mga pating. Hello! At dahil hindi pa ako handa na maka-face-to-face ang mga pating, panonoorin ko na lang si Patrick sa kanyang trabaho bilang aquarist o tagapangalaga ng oceanarium. Ayan no? May mga sharks katulad ng Toniner sharks na very friendly sila, very sluggish, playful. Kung saan nandito siya, doon siya pumupunta, oh. Oh my gosh, di ba? Doon nakikipaglaro siya. Susan, mukhang nag-e-enjoy ka sa panunood ah. Hindi ba't animal keeper ka rin for the day?
Cesar, minsan lang din kasi ako makakita ng maamong pating. Pero heto at muli nga akong sasabak sa aking training. Mula sa Oceanarium, dinala ako ni Desiree sa aking huling pagsubok. Ang makasalamuha si Isabel, isang sea lion. Kuya Bon! Thank you. Yes, Si Audrey ang aking assistant niya for ni the Audrey. day. Yeah. So, Bon, ano, hindi mo mahirap? Sa hirap po, training, medyo mahirap. Actually, matagal na ako na-amaze sa mga sea lion. Kasi parang ang dali nilang turuan no? Para na pong madali pero kailangan po ng maraming pasensya. Para makuha ni Von ang loob ng inaalagaang sea lion na si Isabel. Mahaba-habang pasensya at isda ang baon niya. Si Susan, makakagaanan din kaya ng loob ni Isabel? Talagang, ganun siya talaga. Hello! Kahit na unang pagkikita pa lang namin dito ni Isabel, abay, hindi siya nagpaawat sa pagpapakitang gilas. Mula sa simpleng pagkaway, pakikipaglaro ng bola, at pagsuot sa hula hoop. Dahil sa matatalino ang mga sea lion, nagagawa nilang maunawaan ang bawat kumpas ng kamay at tunog ng pito mula sa kanilang trainer. At bilang finale, ipinamala sa akin ni Isabel ang water ballet. Ang aking apong si Audrey, hindi rin nagpahuli. Matapos ang araw ng pakikisalamuha sa mga hayop, I wonder, pasado naman kaya ang grado ko bilang animal keeper? So I think naman na pumasa kayo sa mga qualities and characteristics na dapat magkaroon ng isang keeper or animal handler. So I think from 1 to 10, I give you a 9 para meron pang 1 point to improve. What's Mama's score? 10 plus 9, then average natin. Ang sarap. Halimbawa, bibigyan ako ng another job. Siguro ito yung tatanggapin kong trabaho. Na-amaze ako how sumusunod sila doon sa mga binibigay na instructions ng kanilang mga trainers. Saka naramdaman ko na kailangan pala, pag ito yung work mo, kailangan may love ka din talaga sa animals. Hindi po pwedeng iisipin mo lang, trabaho ko ito. Kailangan meron ka din passion. You have to love the animals.